Hello! Ako ang inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo guys and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Ang videong ito ay base lang sa aking mga experience. Panoorin ko ninyo guys para magkaroon kayo ng idea at malaman ninyo kung nasa tamang employer ba kayo. Bago ang lahat, lagi po ninyong alalahanin na ang pag-a-abroad ay hindi desisyon na napakadali. Pag-isipan po ninyong maigi guys dahil hindi nyo alam kung ano ang magiging kapalaran ninyo. Malas ka ba o swerte sa lugar na iyong pupuntahan? Paano mo malalaman kung nasa tamang employer ka? Number one ay ang family. Nasasabi ko na number one ay ang family guys dahil ito, sa unang araw na magkita kayo or mamit mo ang iyong employer, hindi lang si mommy, si daddy at ang baby ang magsusundo sa iyo guys, kundi buong pamilya sila kasama na ang tita kung mayroon. Yan guys, nasa tamang employer ka po. Bakit ko nasabi? Dahil bihira lang talaga sa mga employer dito ang magkaroon ng effort, buong pamilya silang susunduin ka. Yan guys, ibig sabihin excited silang makita ka, excited silang makasama ka sa buong kontrata mo, 2 years po yan guys. At kapag magustuhan ka pa nila, magkasama ka nila ng matagal. Guys, yung mga ganyan, ang pagkakaroon ng concern na family at excited na makasama ka, hindi lang bilang domestic helper, ay napakaswerte na po guys. Number 2 tips, room is well prepared. Bakit nang sabi na room is well prepared? Guys, eto, isa pa. Observe mo, may mga employer kasi walang pakialam kung ano ang madatnan mo sa loob ng bahay sa oras nang susunduin ka na nila or ma-hire ka na nila. They don't care kung malinis ba yan ang kwarto or napakakalat. Wala silang pakialam talaga guys. Basta hinire ka nila, kinuha ka nila, bahala ka na magtrabaho or maglinis sa iyong kwarto. So sa case ko guys, nung dumating po ako, expected ko na yan na maraming makalat ang kwarto dahil share kami ng room ng baby. So ibig sabihin nun, wala pong chance na magkaroon sila ng oras na linisin ang aking kwarto. Pero napakalinis po guys nung dumating po ako. At aside from that, meron silang welcome gift sa akin. Lahat kasi or halos lahat ng mga employer dito guys, kapag dumarating yung kanilang mga bagong dating ang kanilang domestic helper, meron talaga yan silang welcome gift. Is it in goods or lalabas kayo kumain? Ayan po guys, may mga treats po sila sa iyo. Dahil po dyan guys, nasasabi kong napaka-concern ng mga amo ko sa akin at maalalahanin talaga sila. Dahil bukod sa meron silang welcome gift sa akin, meron pa silang binigay na personal needs. Ayun, yung mga shampoo, coffee, basta yung kailangan ko talaga sa araw-araw. Ayun guys, inalala na nila kung ano yung mga kulang sa akin pag dumating ako sa kanila. Pin-provide na nila po yan guys. So, yun po, nasa tamang employer po ako dahil marami na sila o meron silang concern sa akin. Number 3 is ang rest. Nagtataka kayo bakit nilagay ko na kaagad sa number 3 ang rest? Hindi pa nga ako nag-uumpisa, kakarating ko pa nga lang, bakit may rest kaagad ako? Guys, kapag ang employer ninyo ay marunong umintindi sa inyo, may concern, yun na po ang importante, concern ng employer, hindi ka po nila pagtatrabahuin kaagad. Magkakaroon ka muna ng pahinga, i-relax mo lang muna ang iyong sarili para mapanatag ka po. At yun po guys, may mga employer kasi dito pagkadating ninyo, pinapatrabaho ka kaagad, wala ka pa namang alam talaga. So kapag binigyan ka kaagad ng rest ng iyong employer, napakaswerte mo po guys, nasa tamang employer ka po. Number 4 is ang work orientation. Guys, kapag binigyan ka ng orientation ng iyong amo about sa trabaho mo guys, napakaswerte mo guys. Dahil hindi ka nila or ayaw nila na mahirapan ka sa iyong trabaho kung ano mga gagawin mo sa everyday routine, monthly or weekly na gagawin or lilinisin guys. Dahil meron ka ng guide, kaya magagampanan mo na maayos ang iyong trabaho. At bukod sa work orientation, papapuntahin po nila guys ang kamag-anak nila na free that time para magtuturo sa iyo. Example, sa pagluluto. Wala naman talaga tayong alam sa mga Chinese foods. Kaya meron silang papuntahin sa iyo or mag-guide para turuan ka kung paano magluto. Noong time guys, talagang wala talaga akong alam magluto. Kaya sinabi ko sa mga employer ko, pwede lang ako magluto Filipino dish. Pero wag po kayong mag-alala dahil ang Filipino dish at saka Chinese foods ay halos naman magkakalapit lang yung taste nila. Ang ano lang, pagkakaiba lang, meron silang nilalagay na
mga herbs. At bukod pa dyan, yung i-connect kanila sa kanilang Wi-Fi. Guys, alam ng mga employer ninyo na kailangan natin ng communication sa ating pamilya. Yung i-connect kanila sa kanilang Wi-Fi, guys, napakalaking bagay po yan para sa atin. Napakaswerte mo po kapag mayroon kang ganyang klaseng employer. Number 5 is ang lunch or dinner outside. Napaka-importante po yan sa akin, guys. Kaya nailagay ko siya sa listahan kung nasa tamang amo ka ba. Observe ninyo, guys. Kapag ang employer ninyo, kung kukuha ka ng pagkain, nakasunod ang kanilang mata, parang magnet or CCTV, kung saan yung galaw mo, sumusunod sila. Red flag po yan, guys. Matapobre po ang employer ninyo. Dahil ang totoong employer or mabait na employer, kahit anong galaw mo, kahit anong kukunin mo sa mga nakalatag dyan na pagkain sa table, wala silang pakialam. Ayaw nila yung employer ko kasi kapag kumukuha ako ng pagkain, ayaw nila yung nakatingin sila. Una, guys, kapag nag-order pa ng pagkain, tinatanong talaga nila ako kung anong gusto ko. Wala pa naman akong alam dyan, kaya alam nila na ang Filipino, rice is life. So, kapag dinadala nila ako sa labas para kakain kami, nag-order talaga o pumupunta talaga kami sa restaurant na may rice at merong, ayun, Coca-Cola ang partner talaga. Alam na nila po yan, guys, kapag concerned sila sa inyo. Pero pag hindi, they don't care. At kapag kukuha ka ng pagkain, ayun nga, sumusunod. Wala po yan, guys. Matapobre po ang amo ninyo. Sa employer ko naman, natutuwa sila pag marami akong makain. Ipino-provide nila kaagad. Example, kukuha na or hihingi sila sa waiter ng kutsara at saka tinidor dahil pag baguhan ka pa talaga, guys, hindi ka pa talaga marunong mag-chopsticks. Hindi naman tayo gumagamit ng chopsticks sa Pilipinas. Ang ginagawa lang natin, nagkakamay tayo. Napakasarap ng kain natin pag nagkakamay, di ba? O wag niyong idinaya. Kasi pag kumakain ka, tapos nakatingin sila lagi sa'yo, hindi ka na komportable. Pag ganyan ang employer ko, sa sunod na magyaya sila sa akin, no way, hindi na po ako sasama sa inyo. Dahil anong gagawin mo? Display ka lang doon. Parang ginawa talaga nilang katulong ka talaga pagdating sa labas. Kasi guys, pag nasa labas kami, iba na yung relationship namin para na kami magkakaibigan. Sila na mismo ang mag-aalok nga or sila mismo maglalagay ng pagkain sa plato mo. Napaka-concern po nila, lalo na sa labas. Last but not least ay ang contract. Ang mga employer ko, guys, masasabi kong tamang employer sila dahil sumusunod sila sa kanilang or sa aking kontrata. Guys, example, ang kontrata ko, ang nakalagay doon ay ang mommy, daddy at saka baby lang ang aalagaan ko. Nung dumating ako, mayroon palang lola or auntie na minsan, siguro sa isang linggo 3 beses siyang pumupunta sa bahay, doon natutulog. Dahil wala siya sa aking kontrata, tumatawag talaga yan siya bago pumunta sa bahay. Kung gusto niyang, kung mag-join ba siya sa dinner sa amin, tatawag talaga yan siya, guys. Kasi yung mga niluluto ko talaga is good for 4 persons only, including me. Dahil nagluluto naman talaga ako ng putahe na gusto ko minsan. Pero pag tinatamad ako, kung ano yung niluto ko sa kanila, ganun din sa akin. So, para masali siya sa budget, tumatawag talaga yan siya. At dahil hindi siya kasali sa aking kontrata, pag nasa bahay siya, tumutulong talaga yan siya sa akin, guys, kahit napagod yan. Siya ang nag-aalaga sa bata. Ayun, tuwang-tuwa talaga ako pag nandyan siya sa bahay dahil makulit yung alaga ko, siya ang nag-aalaga talaga niyan. So, malaking kabawasan sa aking trabaho. Yan, guys, masasabi ko talaga na nasa tamang amo talaga ako dahil bukod sa sinundo nila ako buong pamilya, yun na nga yung kinunik nila ako sa wifi, may welcome gift ako, lahat, concern sila sa akin, mayroon na akong binigyan talaga nila ako ng rest muna. Ganun, guys, hindi ko naman masasabi na perfect yung employer ko, pero nagtatrabaho ako sa kanila almost 5 years na, ibig sabihin nun, nasa tamang employer ako. Pray lang kayo, guys, na magkaroon kayo ng mga employer na mababait at depende po yan sa inyong pakikisama. Hindi lang pakikisama, kung may kusa ka ba talaga sa trabaho mo. Pag meron kang mga ganyan, guys, at may yung mga tips na ganyan, yung mga employer ninyo, magsasama kayo ng matagal dito sa Hong Kong. At natapos na naman ang aking video. Sana may natutunan po kayo sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin at patuloy na nagsuporta. Thank you po. Keep on watching. At sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, again, subscribe na po kayo, guys, para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Ayan, thank you so much and bye!